Si Seven, isang dating top assassin na may amnesia at ngayon ay nagluluto ng beef offal, ay inalok ng kanyang boss na si Daibo na maging isang hitman para mabawi ang kanyang mga alaala. Kailangan niyang kumita ng 100,000 yuan para makapunta sa Stan, ang bansa na makakatulong sa kanyang memory loss. Nag-training siya sa isang pagsasanay sa ilalim ni Daibo gamit ang Geba Egg at ang manok na si Xiaofei, ngunit napatunayan na wala siyang talento sa pagiging killer. Ang una niyang misyon ay gupitin ang buhok ng isang bagong kasal. Ngunit dahil sa damdamin, nagkamali siya ng ginupitan at sa halip ay ang lalaking ikinasal ang kanyang ginupitan, na nagdulot ng gulo. Habang tumatakas, nakita niya ang isang stun robot. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang memory loss, at kinumpirma ng robot na may teknolohiya para mabawi ang kanyang alaala. Ngunit nang makita ang badge ni Seven, inatake siya nito dahil kaaway siya ng stun. Pero biglang lumitaw ang isang misteryosong assassin na pumugot sa ulo ng robot, at nagtanong tungkol sa badge ni Seven. Nakatakas si Seven at nagpasya na lang na tuluyang pumasok sa Killers League, para makilala at makapasok sa top 100. At gagamitin ang isang barbershop bilang front ng kanilang negosyo. Si Meow Kitty, ang hepe ng mga pusa sa Chicken Island, ay nagpaplano ng gyera laban sa mga aso. Matapos magtanggal ng mga ideyang ayaw niya, nagdesisyon siyang upahan si Seven upang dukutin ang mga mata ng leader ng mga aso. Pagdating ni Seven sa hideout ng mga aso, ginulo niya ang mga gwardya sa pamamagitan ng paghagis ng kung ano-anong bagay, hanggang sa naganyong aso siya gamit ang Geba Egg at nakapasok. Ngunit, tinamaan siya ng bola at frisbee, na naging dahilan upang maapakan siya ng maraming aso. Nang bumato ulit ng mga laruan, umiwas siya at nag-crab walk. Habang nag-crab walk, nakita niya ang leader, nagpakilala siya bilang Mad Doggy. Nang kumanta siya, sinakal siya ng leader na si Mad Bark at inakusahan siya ng pang-iimbento at pagiging impostor. Hinamon siya ni Smart Bark na kumain ng tae para mapatunayan na siya ay aso. Nang kainin ito ni Smart Bark, ipinahid ito ni Seven sa mukha ng aso at bumalik sa anyong tao. Sinubukan ni Seven na dukutin ang mata ni Mad Bark pero nasira lang ang salamin nito. Napinsala ang mga dalirit paa ni Seven dahil sa paulit-ulit niyang pagtatangka, hanggang sa ginamit niya ang dila niya. Nagalit si Mad Bark at nag-electric guitar. Dahil dito, nabitawan ni Seven ang gunting niya at paulit-ulit siyang binanatan. Bago ang huling atake, nagkaroon ng flashback si Seven at nagpula ang kanyang mga mata, sinira niya ang gitara ni Mad Bark. Bumalik sa normal si Seven at tinanong siya ni Mad Bark kung si Meow Kitty ang nagpadala. Ibinunyag ni Mad Bark na sila ay dating magkasintahan, at umalis siya dahil hindi sila pwedeng magkaanak. Sinabihan siya ni Seven na sabihin ang totoo bago siya naganyong floor tile at tumakas. Samantala, naganyong Mad Bark si Seven at lumabas sa harap ni Meow Kitty, naggitara at kinanta ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Mad Bark. Umiyak si Meow Kitty, inakusahan si Seven ng kasinungalingan. Pero niyakap siya ni Seven. Dito ay nagpakita ang nakamaskara na nagligtas kay Seven dati. Sinabi ni Seven na nagpapanggap pa rin si Mad Bark kay Meow Kitty, na nagkabati na sila ni Mad Bark at hindi na kailangan ng gyera. Pumayag si Meow Kitty at humingi ng bayad si Seven. Biglang umatake ang nakamaskara na kinilala ni Meow Kitty bilang si Killer 13, isang assassin na rank 37. Sinabi ni 13 na si Mad Bark lang ang pakay niya. Nang matalo ni 13 ang buong angka ni Meow Kitty, tumakas si Seven. Nahabol siya ni 13 kaya nagpakita si Seven ng totoong anyo niya gamit ang Geba Egg. Pero hindi naniwala si 13. Nag-super invisibility si Seven at naging bato para magtago. Dito ay muntik na siyang ihihian ng isang aso, at nang banatan niya ito sa itlog, nahalata ni 13 na siya ay nagpanggap na bato. Inapakan siya ni 13, pero naganyong kalahating durian si Seven kaya tumalon si 13 sa sakit. Nagsimula silang maglaban, espada laban sa gunting. Nagpanggap si Seven na may sasabihin, at ginamit ang pagkakataon para putulin ang maskara ni 13. Nagulat si Seven sa ganda ni 13, pero nangako si 13 na papatayin siya. Nagpakilala si Seven at inaya siya sa isang date, pero sinipa lang siya ni 13. Later! Drinks on me next time! Tinamaan ni 13 si Seven at si Xiaofei ng Plum Blossom Darts, kaya nahulog sila mula sa ere. Sa galit, ginamit ni Seven ang ultimate move niya, pinaghiwalay niya ang gunting. Nang magtatapos na si 13 sa paghampas ng kutsilyo na nakakabit sa buhok niya, hinila ni 7 si 13 at hinalikan ito. Sinipa ni 13 si 7 sa betlog. Sa tindi ng galit ni 13, nagpula ang kanyang mga mata at sinubukan niyang patayin si 7. Pero naganyong maskulado si Xiaofei at sinira ang sandata ni 13. Lumabas si Meow Kitty at ang kanyang angkan, kaya nagdesisyon si 13 na umatras. Sumakay siya sa isang malaking ibon at lumipad palayo, nangangakong babalik siya para patayin si 7. Inutusan si Seven ni Chairman Jiang na patayin ng lalaking may kakaibang hilig na mangolekta ng mga panty at bra. Nag-imbestiga si Seven at aksidenteng nahuli siya ni Underpants Man.
Inilagay si Seven, na naganyong isang panloob, sa dingding ng koleksyon nito. Dumating ang mga miyembro ng Purity Society, kasama si Chairman Jiang, upang sunugin ang koleksyon ni Underpantsman. Bumalik sa anyong tao si Seven at pinigilan ang pagsunog. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi nakakasakit ang koleksyon ni Underpantsman. Nagsimula ang labanan, tinalo ng mga miyembro ng society si Seven. Tumalon si Underpantsman upang protektahan si Seven, at naging biktima ng atake ni Chairman Jiang. Galit na galit, ginamit ni Seven ang kanyang cheese scissors para talunin ang society. Sa huli, pinalipad ni Chairman Jiang si Seven gamit ang White Lily Purity Blast. Ngunit ginamit ni Seven ang isang nakakadiring galaw Wings of the Wyvern para tumakas ang society. Nagpasalamat si Underpantsman kay Seven. Pagkatapos, sinuot ni Seven ang isa sa mga nakolektang panloob ni Underpantsman. Si Granny Chen, isang tuso at masungit na tindera ng kahel, ay scammer sa kalye ng Chicken Island. Niloloko niya ang isang binata na bumili ng lahat ng kahel niya na 200 yen kada libra, matapos magkunwaring sinaktan at sinira ang paninda niya. Nang makita si Seven, na nag-disguise bilang kahon, tinapakan at tiniklap niya ito at inilagay sa bag para ibenta. Sa paaralan ng apo niyang si Xiaolong Chen, nakuha niya ang atensyon ng isang aso gamit ang isang buto. Sinubukan ni Seven, na nasa loob ng bag, nasaksakin siya, ngunit nakagat ang ari ni Seven, ng aso nang agawin nito ang bag. Nang magkatawan ulit si Seven, sinaksak siya ni Granny Chen ng paulit-ulit sa iba't ibang parte ng katawan gaya ng braso, dibdib, puwet gamit ang kanyang hairpin, dahil sa bayarin sa bag at sa pambayad pinsala. Nagsimulang magdugo si Seven at sumuko na. Nang lumabas ang klase, napansin ni Granny Chen na masama ang gupit ni Xiaolong. Tinuro ni Xiaolong si Seven bilang naggupit. Dito naaalala ni Seven na inupahan siya ng ama ni Xiaolong, na si Mr. Chen para patayin si Granny Chen. Galit na galit si Granny Chen, hinubad niya ang damit niya at lumabas ang skin-tight black leather suit at latigo. Binugbog niya si Seven habang nagkakagulo ang mga tao. Binalaan niya si Seven at sinimulang magbihis ulit, ngunit biglang dumating si Daibo na may crossbow. Sinabi ni Daibo na ang kahinaan ng tao ay pag-ibig at inatake si Xiaolong. Sumugod si Granny Chen para protektahan ang apo. Bago tumama ang pana, hinarang ni Seven ang mga pana gamit ang kanyang gunting at sinagip silang dalawa. Umuwi si Granny Chen, ipinahayag ang pagbabanta kay Seven, habang ang ama ni Xiaolong na si Mr. Chen ay tinatago ang Accidental Fatality Insurance. Nag-aalala naman si Daibo tungkol sa upa dahil sa pagkabigo ni Seven. Si Seven ay inupahan ng asasinasyon para kay Cola sa mga pantalan ng isla. Si Cola, na may monologo tungkol sa pagiging laruan ng kapalaran, ay humiling kay Seven na tulungan siyang tuparin ang kanyang bucket list bago siya patayin. Pumayag si Seven, at selyado ang kasunduan sa pamamagitan ng pinky swear. Habang umaalis, tumalon si Cola sa likod ni Seven, na nagparamdam ng pagkaparalisa kay Seven, inihayag na mayroon siyang likas na kakayahan na paralisahin ang sinumang hawakan niya. Sinimulan nila ang bucket list sa pamamagitan ng pag-inom ng isang bote ng cola nang walang hinto, pag-ihi ng nakatayo, pag-streakang ni Seven sa paligid ng isla ng hubad habang kinukuhanan ni Cola. Pagturok sa isang nurse, na nagresulta sa pagturok kay Seven ng paulit-ulit. Kumain sa 3-star restaurant at tumakas ng hindi nagbabayad. Sinipa ang ex-boyfriend ni Cola sa maselang bahagi, ngunit si Seven ang tumanggap ng tama. Gamit ang Gaba Egg, nagibaan niyo si Seven bilang leon at pinasakay si Cola. Doon, may ipinrovoke si Cola na leon, na humabol at tumalon kay Seven. Skydiving sa tulong ni Xiao Fei na nagpababa sa kanila mula sa outer space, at nagibaan niyo si Seven bilang paper airplane upang makalapag ng ligtas. Nang matapos ang listahan, nagbago ang isip ni Cola at ayaw na niyang mamatay. Inihayag ni Cola na siya ay may cancer at ang chemo treatments ang nagbigay sa kanya ng pagkalagas ng buhok. Ibinunyag din niya na siya mismo ang nagkomisyon kay Seven para patayin siya. Ngunit tumanggi si Seven na ituloy ang asasinasyon at sa halip ay nagrekomenda ng isang miracle doctor kay Cola. Sina Seven at Daibo ay napilitang magbenta ng buko dahil sa mga palpak na asasinasyon ni Seven. May tumawag para sa bagong trabaho na si Uncle Chen, na gustong magbayad ng 5 nut mooncakes na may lamang 88 yen para asasinahin ang kapitan ng pinakamalaking submarino. Dahil walang gamit, si Seven ay gumamit ng Gaba Egg at nag-transform bilang isang nalulunod na isda. Siya ay nakita ni Ajia, at dinala siya sa barko, nakipagtalo sina Ajia at Ajun kung esteemed o ibabrace si Seven, habang pinagsasabihan at inihahagis siya. Dumating si Captain Jack at sinabing gagawin siyang sashimi. Mabilis na umilag si Seven sa mga atake, at habang nakahawak sa kanya, nagpahayag ng galit si Captain Jack. Inakala ni Jack na napatay siya ni Seven nang duran siya ng toothpick, pero nasalo ito ni Captain Jack. Nabisto ang transformation ni Seven at nabigo siyang patayin si Captain Jack dahil sa lakas nito.
Humingi si Seven ng tulong kay Daibo, ngunit hindi ito makalangoy, nakilala agad ni Captain Jack si Seven ang taong muntik nang pumatay sa kanya noon at nagbigay ng pilat sa kanyang dibdib. Tinanong ni Seven kung bakit nila sinasakop ang isla, lalo na dahil nakasalalay ang dangal ni Uncle Chen, nabigo siyang batasin ang bintana ng sub. Naglaro sila ni Captain Jack kung mapapalis ni Seven si Captain Jack sa pwesto niya, aalis sila sa isla, nagawa ito ni Seven sa pamamagitan ng paggawa ng nakakatakot na mukha. Tinupad ni Captain Jack ang kanyang pangako at umalis, at sinabing hindi naman talaga sila aatake, dumadaan lang sila. Sa huli, masayang-masaya si Uncle Chen. Ginamit ni Seven ang bayad para bilhin pabalik ang pantalon na ibinenta ni Uncle Chen para makabayad sa serbisyo. Habang nagpapanggap si Seven bilang nyog, pinapaalalahanan siya ni Daibo na bantayan ang target niya, isang asawa na nambababae. Ang target pala ay isang bodyguard na umagaw sa atensyon ni Seven. Dalawang tao ang nagtangkang basagin ng nyog si Seven, kaya nagun-transform si Seven at inatake siya ng dalawa, akala ninakaw niya ang buko nila. Tumakas si Seven bilang alimasag, sinundan ng bodyguard sa port dock, ngunit sinipa siya. Nag-disguise siya bilang pato para sa pangalawang subok, muntik na siyang kainin, hanggang sa itapon siya pabalik sa tubig ng bodyguard. Muntik na siyang maabot, pero kinain siya ng malaking isda. Paglabas niya sa tubig, hinarap siya ng bodyguard, nagpakilala ang bodyguard bilang Hidachan. Naglabas si Seven ng cheese scissors niya, ngunit kinain ito ng isda. Hinamon ni Seven si Dachan na lumaban ng Hollywood style, isang santukan lang bawat isa hanggang sa may bumagsak. Pumayag si Dachan. Nagulat si Seven sa maskulado at matigas na katawan ni Dachan. Sa buong araw, halos si Dachan lang ang sumuntok. Kinabukasan, sinubukan ni Seven na abutin ang target, ngunit ikanadi na siya ni Dachan gamit ang solid as gold 7-day lock. Tumagal ito ng 4 na araw, sinubukan siyang asasinahin ni 13, pero nabigo ito dahil sa tigas ng katawan ni Dachan. Nagka-heart-to-heart sina Seven at Dachan sa dock tungkol sa kanilang propesyon. Biglang may missile na papalapit sa kanila, sa gitna ng takot, tumakas si Seven. Nakita ni Dachan ang maraming tao sa beach. Pinili ni Dachan na magsakripisyo para protektahan ang mga tao at si Seven mula sa missile. Ang nagpaputok ng missile ay lumitaw mula sa tubig sakay ng mekanikal na orb, mula sa Land of Stan. Sa port docks, pinagalitan ni Daibo si Xiao Fei dahil sinagip niya si Hidachan, imbes na si Seven. Hinarap ni Seven ang taga-Stan. Kinilala siya nito bilang ang chief killer ng Xuanwu batay sa facial recognition. Nagpaputok ng laser ang taga-Stan. Ginamit ni Seven ang cheese scissors niya, ngunit pinutol ito ng laser. Habang iniiwasan ni Seven ang isa pang laser, naalala niya ang mga tagpi-tagping alaala. Ang kalaban ay ang prinsipe ng Stan, at nagpatuloy lang siya sa kanyang layunin. Sa gitna ng isla, ginamit ng prinsipe ang kanyang orb para sirain ang malaking bato ng monumento, na ani ay lulubog ang isla kapag inalis. Dumating si Uncle Chen walang pantalon at inihayag ng prinsipe na kailangan niya ang energy rock sa ilalim ng bato. Samantala, tumakas sina Seven, Dachan, Daibo, at Xiao Fei sakay ng bangka. Ipinaliwanag ni Daibo ang 3 kapangyarihan sa mundo. Inalok ni Dachan si Seven ng bayad para asasinahin ang mga mananakop. Sa isla, inatake ni Miao ang prinsipe, ngunit naputol ang kuko niya ng laser. Dumating si Madbark at iniligtas si Miao. Ginamit niya ang musika ng gitara, pero nanegate ito ng suit ng prinsipe. Binaril ni Uncle Chen ang prinsipe, ngunit naprotektahan ito at tinamaan si Yusi sa dibdib ng laser. Dumating si Cola at sinubukan niyang akitin ng prinsipe, na ikinabigla nito. Ikinulong ng prinsipe si Cola sa isang bubble at inilayo siya. Tinawag ni Chairman Jiang na sexist ang komento ng prinsipe tungkol sa mga babae. It's a tracking missile! Nag-skirmish sila at muntik nang matalo si Jiang, ngunit dumating si Scissors na may espada para iligtas siya at harapin ang prinsipe. Nagsimula ang episode sa flashback kung saan tinanggap ni Seven ang hamon ni Hidachan, kahit sinabi ni Daibo na matatalo siya. Binalik ni Daibo ang dagger ni Seven, at inamin ang katotohanan tungkol sa pagkahanap sa kanya. Kahit may dagger na, nahirapan si Seven laban kay Prince of Stan, at nabasag ang kanyang dagger. Dumating si 13 at inatake ang Prince, na nagpakita ng kanyang cybernetic arm at nakilala si 13 bilang pumatay kay Dr. Chen Jiaji. Sumama si Xiao Fei, gamit ang kanyang malaking anyo, at nabiyak ang kalasag ng Prince. Humarap sa 3, ginamit ng Prince ang kanyang ultimate move at nag-transform sa kalahating robotic armor, at napabagsak si Xiao Fei. Pero nagamit ni Seven ang teknik ni Hidachan, ang imitation solid as gold 7-day lock, at ginamit ang kanyang cheese scissors para magsakripisyo, sinaksak silang dalawa sa dibdib. Nakaligtas ang Prince dahil sa bagong puso. Dumating si Daibo, nagpakilalang Chicken King, at nagutos na huwag saktan si Seven.
Sa huli, umalis si Daibo at nagmakaawang tumakas na si Xiao Fei kasama si 7. Habang nakikipaglaban si 13 sa Prince, nalaala ni 7 ang kanyang nakaraan at nagbalik sa kanyang dating anyo. Nagamit niya ang kapangyarihan ng dagger, at sa bilis ay naputol ang cybernetic arm ng Prince. Ginamit ng Prince ang kanyang huling paraan, naging dambuhalang robot, ngunit hiniwalang ni 7 sa dalawa ang anyo nito at natalo siya. Pagod at sugatan, nawalan ng malay si 7. Nag-livestream si 13 kay Blue Phoenix, na nagutos na patayin si 7 at kunin ang dagger. Ngunit pinili ni 13 na iligtas si 7, at kinuha na lang ang espada nito. Kinalaunan, nilunasan si 7 ni Miracle Doctor at bumalik siya sa kanyang amnesiac na anyo. Nakakuha rin siya ng bagong chi scissors dahil sa koneksyon ni 13.